Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay ang napakagaling po at ubod ng galing ng DILG Secretary na si John Vic Remulla sa mga issue po sa ating bansa, lalong-lalo po sa korupsyon. At syempre, komentuhan din po natin yung kumakalat po na napakahilig po pala sa basketball ni John Vic, mga tambay. Napakasaya po niya. Unahin po muna natin yung issue po ng korupsyon. Kung paano po sumagot si John Vic at yung kung paano po at kung ano ang paniniwala po niya sa issue ng korupsyon, lalong-lalo po kay Saldico. Unahin po natin ito at isunod po natin yung basketball. Panoorin po natin siya. But with a revelation coming from Zaldico, which by the way had a part 4 today, I think it was part 4 today, basically saying that he never earned, never took, never received, and in fact, it was the former Speaker, Martin Romualdez, and the President. In fact, yung today, yung kanyang revelation today, ang sinabi, nagbibigay daw siya ng 2 billion a month to the President. Wow. You could see the type of person he is. He's not only a thief, but he's a liar. Diba? Paano mo masasabi na wala kang kinita ron eh, mismo nagsasabi lahat ng mga tao sa ilalim niya? Na 25% ng kickback niya. Siya mismo. Wala siyang masabi ba, sabi niya may papakita siyang resibo na binibigay niya, pinakita niya mga bag lang. Diba? Luggage. Pero si Bernardo nagsabi, walang insertion yan. Siya ang naglagay na insertion, si Yusek Bernardo. So doon palang debunk na lahat eh. Yung kay Bernardo, kumpleto pa sa details. Kumpleto ko saan kinuha, saan nangyari, sino binigyan. Kumpleto lahat yun. Yung sa kanya, nagbigay ako ng ganyan. Wala naman resibo. Sabi niya, puro resibo siya. Pero wala naman. Ngayon, sinasabi niya, magiging charge daw namin with terrorism. Right. I don't believe so. Hindi naman siya, he's not on the CTA list of the government. So, he's a criminal. He's a criminal, plain and simple. He's a liar, he's a thief, he's a criminal. But with a revelation. Ganyan po katindi mga tambay. Liar daw po mga tambay. At hindi credible si Saldico mga tambay. Mas credible daw po si Bernardo mga bayan. Wala raw pong resibo. Meron po bang nagnanakaw na kumukuha pa ng resibo? At kailangan po bang resibuhan pa ang mga nakaw na pera? Nagtatanong lang po mga kabayan. Ganun po pala magnanakaw po sa ating bansa. Pag ninakawan ka, hihingan ka ng resibo. Unbelievable. Ito pa mga tambay, ito pa yung issue ng basketball. Ganyan po katindi. Ito pong si John Vic mga kabayan. Napakahilig po pala sa basketball. Tingnan po natin. Hala kayo kung anong gusto. What about me? What about me? Malapit po pala sa mga player si John Vic mga tambay. Talagang mahigpit po ang pagkakayakap ni Secretary sa mga player mga kabayan. At ito pa mga tambay, napakasaya po nila ni Senator Villanueva. Patingnan din po natin. Napakasaya. Ubod ng saya. Matatapang, matatalino, walang takot. Matatapang, matatalino, walang takot. Matatapang daw po't matatalino. Tuwan-tuwa mga tambay. Yan po sila mga bayan. At ito pa po mga tambay, yung kapatid naman po, napakahusay naman po sa batas. Nung kapatid na si Boying, sa husay naman po sa batas ni Boying,
Wala pa pong 3 buwan, absuelto na po yung kanyang anak sa kaso po na illegal na pulburon at illegal na damo. Ito po mga tambay, pakinggan naman po natin si Bendalo. Si Bendalo, mga bayan. Ito po, set up po natin si Bendalo. Bend the law. There's tax evasion and tax avoidance. Tax evasion is legal. And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And legal. tax avoidance. It's legal. Tax avoidance is legal, but not tax evasion. That's The bending the difference, law. what's the difference? It's the devices lawyers make so that the taxes won't stick. So I can avoid paying taxes. Tax You know, avoidance meaning to say you fall under a lesser category, so the tax is not as big as it should be. It's still illegal though. No. These are legal devices. And bending the law is not breaking the law, Luchi. Wow, if grabe you naman. ask me, will you break the law? No, I will not break the law. Bend the law. Pwede. Ay, dyan magaling nga mga lawyer. Kaya nga, abogado tayo. Bend the law. There's tax evasion. No, kaya nga ang galing nga ni Boying, di ba? Nakita niyo po yung ginawa kay dating Pangulong Duterte. Walang due process, hindi man lang po nakatungtong ng korte, kahit po sa lower court, dahil nga po magaling po sila na abogado. Yung Bendalo. Kaya nga po yung proseso ng pagdakip kay dating Pangulong Duterte ay sa sobrang galing po nila, hindi po kasalanan ang Bendalo. Hindi po illegal gumamit ng Bendalo. Dahil sila po yung magagaling, mga kababayan. Ganyan po katindi po. Nakita po natin kung gaano po katindi ang Remulla Brothers, mga kababayan. Ang dating DOJ Secretary at ngayon po yung Ombudsman Secretary na si Boying. At ang DILG Secretary naman po na si John Vic, mga tambay, na wala po siyang kabilib-bilib kay Saldico. Si Saldico po ay direkta siya kay Tambaluslos, dikit na dikit. At direkta rin po siyang nakakadikit, malapit na malipit po kay Bonget. At siya po ay nasa Kongreso at meron po siyang katungkulan sa Kongreso, lalong-lalo po sa pagbabudget, mga kabayan, sa House of Representatives. Hindi po ba? Pero mas pinaniniwalaan po ni John Vic si Bernardo. Dahil si Bernardo ang tinuturo lang po kasi na ulo ay si Saldico. Hanggang kay Saldico lang po kasi ang pinakaulo ni Bernardo. Pero pagdating naman po kay Saldico, ang itinuturo po na ulo ay yung nasa Malacanang at yung pinsan at kasama rin po ang asawa at lalong-lalo po ang anak na congressman. Nakita nyo po? Kaya po mas pinaniniwalaan po ni John Vic si Bernardo. Kasi si Bernardo hanggang kay Saldico lang. Ganyan po katindi. At nakita rin naman po natin kung gaano po kahilig sa basketball si John Vic. At talagang mahilig po siya sa mga player. Dahil sa sobrang katuwaan niya po, naglulumundag po siya at tuwan-tuwa po sa galak dahil nanalo po yung kanyang paboritong team. At pinagyayakap pa ang kanyang mga paboritong player, mga kababayan. I think is a college basketball po yata yun. Parang UP po yata yung nanalo, mga kababayan. Kaya po nakita po natin ang mga hilig ni Secretary ng DILG, si Secretary John Vic, mga tambay. At nakita naman po natin napakasaya rin po niya kasama si Senator Villanueva. Tuwan-tuwa po sa galak. Kaya nga po sa sobra po nilang gagaling magserbisyo itong magkapatid na ito, nakita niyo naman po, napakaganda po ng ating bansa, lalong-lalo po ang ating hustisya. Talagang tiwalang-tiwala po ang mga Pilipino sa kanila, mga kababayan. Kaya nga po, gusto na natin maging presidente si BP Sara dahil tayo po'y tuwan-tuwa sa kanila. Hindi po, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang ating komento kay Secretary John Vic, mga tambay, pagdating po sa issue ng korupsyon ng pamahalaan, hanggang kay Saldico lang po, mga tambay. Hindi po pwedeng lumagpas, mga kababayan. At syempre po, kasama na rin po ang kanyang kapatid na si Bendalo. Mga kababayan. Yan po, walang kahilig-hilig po sa basketball si Secretary John Vic.
wala po siyang hilig, mga kabayan. At talagang pinag-uusapan po siya dyan, mga kabayan, sa issue po ng basketball. Marami pong vlogger po na kino-content po ang kanyang basketball sa kanyang sobrang hilig, mga kabayan, sa mga player at sa basketball. Maraming salamat po, mga tambay, sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga subscribers po natin, sa mga nagko-comment, like and subscribe, syempre po sa mga nagko-comment, at syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po. At shoutout din po kay Tessie Mantilla. Thank you po, Ma'am Tessie Mantilla. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At lalo po, ingatan po kayo sa inyo pong mga paggawa. At ganoon din po ang ating dasal at panalangin na tayong lahat po sana ay maingatan, mga kabayan, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay maingatan din po sa kapahamakan at mailayo po tayong lahat sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At syempre po, happy holiday po, happy weekends, Merry Christmas and Happy New Year. At araw-araw po sana ay laging Pasko po sa ating mga puso. Thank you po, mga tambay. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.